Good day mga sir, meron tayong isang pasyente dito, isang Inmax sa version 2 Y-Connect. So ito, tingnan natin yung kanyang dashboard, merong check engine at pakinggan nyo yung kanyang tunog. Ang problema ng ating customer sa kanyang unit ay hanggang 50 lang yung takbo niya. No, minsan masasagad niya sa 70 to 80 pero full throttle na yun siya. Yun ang taga yung takbo. So wala talagang magandang RPM. So dito mga sir, para hindi natin mahulaan yung kanyang sakit, so dito scan muna natin kung ano ba talaga yung nagiging problema ng kanyang motor. So ang first na duda namin dito mga sir ay yung kanyang TPS. Kaya in-scan ko muna kung totoo ba na nasa TPS kasi hindi makaahon yung kanyang RPM. Tinanong ko kung ano ang history ng unit ni Busing. Na-remap daw to dati. Then napalitan na to ng bagong ECU. Kasi yung dati niyang ECU hindi na rin yun gumagana. Kaya bago na tong ECU niya ngayon. So mga 6 months pa lang tong ECU niya na nagamit. Pero ngayon parang may sira na naman. So before kami mag-declare na ECU talaga yung sira, try muna nating i-diagnose yung kanyang ibang parts kung bakit nagiging palyado yung unit ni sir. So first thing dito na pinagdudahan namin is TPS, but upon checking mga sir, so iba yung lumabas. Yung kanyang error pala ay nasa wheel sensor. Yung sa front at saka rear na wheel sensor is hindi mag-receive ng signal. Pero di ako kumbinsido sa kanyang error mga sir. Kaya dito, observe natin yung kanyang RPM at saka yung kanyang TPS voltage. Tanda rin natin mga sir, tingnan natin yung galaw ng kanyang RPM at saka TPS. Ayun mga sir, wala akong nakitang problema doon sa kanyang TPS kasi hindi tumatalon yung kanyang reading. Pero ang problema mga sir, yung kanyang RPM is hanggang 6,000 RPM lang talaga. Dito nagpalit na kami ng bagong TPS, nilinisan namin yung throttle body, nagpalit na kami ng spark plug at saka pinalitan na rin namin ng bagong spark plug cap. Tinanggalan na rin namin ng air cleaner, ginawa na namin siyang open throttle body. At dito mga sir, kahit 9,000 udo pa lang yung motor ni sir, dahil pangit talaga yung kanyang RPM, dito pinalitan na namin ng fuel filter at saka din rin na yung gas ni sir. So baka yun na yung nagiging problema. So atin mga sir, hindi pa rin nakuha yung kanyang sakit. So ganun pa rin mga sir, palyado pa rin yung tunog ng kanyang unit. Ayaw pa rin umangat ng kanyang RPM. Nakita nyo mga sir, 9,299 udo pa lang yung motor ni sir. So bagong bago pa to, kaya napakasakit na mag-declare ka agad dito ng ECU. Kaya dito ginawan pa namin talaga ng paraan. So dito mga sir, walang ginastos yung customer dahil may mga parts kami na pang testing dyan sa loob. So dito ang ignition coil naman yung palitan natin kasi naka-encounter din kami last time na ganitong issue na in mid-range RPM, so walang hatak. Ignition coil lang yung pinalitan at nagiging okay na ulit. So dito pala mga sir, andito yung dating ECU ni sir. Ayan, ito yung niremap na ECU. At the end, nasira. Mga sir, this is not isolated case na sa Yamaha Inmax version 2 Y-Connect na very sensitive yung kanilang ECU. Ito talaga yung madaling masira, no? Pang-apat na to na encounter ko na ganito yung issue, halos ECU. Pero kakaiba tong ngayon kasi umaandar yung motor. Dito mga sir, try nating paandarin na pagkatapos ating palitan. Pakinggan nyo. Ayun mga sir, na-observe ninyo, ganun pa rin yung andar ng unit ni boss. May hagok pa rin siya at saka parang hindi magtuloy talaga yung kanyang RPM. So dito mga sir, nakita nyo, pinalitan na namin ng bagong ignition coil. So ayan, yung dati niyang ignition coil.
So try natin ito, baka mahulaan natin kung ano talaga yung kanyang sakit kasi hindi nagbibigay ng tamang issue yung kanyang ECU base sa ating reading. Dito mga sir, try nating pandarin, baka mahulaan natin kung ano talaga yung kanyang sakit. Mga sir, wala sa ignition coil yung kanyang problema. So dito, try naming pinalitan yung kanyang wheel sensor kasi yun yung sinasabi ng ating scanner kanina pag scan natin sa kanyang ECU. So dito daw hindi daw mag-receive ng signal yung kanyang wheel sensor. So inayos natin yung kanyang sensor plate. Pati yung kanyang pipe mga sir, papalitan na rin natin kasi may mga case din na minsan na encounter kami na ganyan yung kanyang ISO. So dito mga sir, pakinggan natin kung mahulaan na ba natin kung ano yung sakit niya. Lagi hapon. Sir, narinig nyo yung kanyang andar, wala pa rin. So dito sa time na to mga sir, try nating papalitan ng genuine na TPS, yung galing talaga ng Yamaha. So kasi yung pinalit namin dito na TPS is pitch bike, so baka hindi niya gusto yung pitch bike dito mga sir. So dito baka nagtaka na kayo mga sir, walang ginasto yung ating customer dito. May sarili kaming mga parts dyan na pang testing. So hindi tayo nagpapabili sa customer na hindi natin nakita kung ano talaga yung diferensya. Let's go, pandarin natin. Mga sir, halos na palitan na namin lahat. So ito na lang yung ECU. I-try nating palitan. So baka dito na yung kanyang sira. So ito mga sir, meron tayong isang unit dito na Inmax version 2 Iconic. Try mo nating hiramin yung kanyang ECU at ipansak natin doon sa Inmax na merong problema dito mga sir. So baka okay na yung kanyang problema. Sige, sige. Good. Okay na? ECU. At sa wakas mga sir, ayun, gumanda na yung andar ng motor ni boss. Pero ito, napakalaki talagang gastos to kasi ECU yung sira. Di mo akalain mga sir na bagong-bago pa yung ECU, sira na kagad, no? 9 udo pa lang yung kanyang unit. Grabe, sira na. ECU 1, ECU 2, ECU 3. Ito yung ECU ng Inmax na isa. So yung ating ECU at saka receiver. So ito naman yung magka-partner na ECU. Then ito yung bagong ECU. So wala, sabi yung troubleshooting. Dito mga sir, magbibigay lang ako ng conclusion after namin nakita yung problema ng motor ni sir. Di ko akalain na nasa ECU na pala yung nagiging problema. So based sa experience ko mga sir, yung Yamaha Inmax version 2 Iconic, ito talaga sa pinaka vulnerable yung kanilang ECU kasi madaling masira. So pang-apat ko na to na encounter mga sir na ganito yung nagiging problema. Pero kakaiba tong unit ni boss mga sir kasi umaandar yung kanyang motor.
Ang hirap naman kasi mag-declare na ECU agad yung sira na hindi pa natin na proper troubleshooting. Kaya try ko muna naming pinalitan yung ibang parts, baka doon lang pala yung kanyang sira at hindi sa ECU. Before matapos ang video ito mga sir, hingi lang ko ng kunting pabor, pa-like and follow naman ang aking Facebook page, Part-Time Mechanic, at saka pa-like at subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat talaga sa inyong suporta mga sir. So hayaan nyo na pagsikapan ko pang makapagbigay ng kaalaman para makatulong sa inyong lahat. That's all mga sir. God bless and have a nice day everyone. Thank you so much.